Patuloy tayong nag-aantabay sa pista ng itim na Nazareno na ginaganap po ngayong araw na ito. Kanina pong alas 7 ng umaga ay umalis na po ng Quirino Grandstand itong poon. At ngayon nga ay binabagtas na nito ang iba't ibang mga kalsada sa Maynila. Kumpara noong nakaraang taon ay mas mabilis ang usad ng prosesyon ngayong araw. Yun nga lang mga kapuso, nakikita nyo po patuloy po yung pagsampa ng ilang mga deboto doon po sa Andas, doon po sa mismong poon. At kanina nga sa report ng ating kapusong si Cedric Castillo ay bahagyang muntik ng mahulog yung poon. Mabuti na lamang po mga kapuso, isang trivia lang po, yung ipinaparada po na poon ngayong araw dito sa pista ng Poong Nazareno, yan pong katawan yan ay replika lamang. Pero yung ulo at kamay, yun po yung original. Medyo marupok na po kasi yung katawan nitong Poong Nazareno. Kaya yung original na katawan nito ang nasa loob ng Quiapo Church ngayon at ang ipinaparada ngayon ay ang replika lamang ng kanyang katawan pero original yung ulo at kamay nito. Yung kanyang yung original na katawan na marupok na po ay nandito ngayon sa loob ng Quiapo Church kung saan nakaantabay po tayo sa mga oras na ito. Dahil sa dami rin ng mga deboto dito sa Plaza Miranda, dito sa Quiapo Church, 25 to 35,000 na nga po yung mga tao na nandito ngayon. May 3,500 na pulis at 1,500 na miyembro ng Philippine Army na nakaantabay dito sa buong lugar nito para magpanatili ng seguridad sa kabuuan ng pistang Nazareno. May mga nakakalat din mga kapuso na mga naka-civilian clothes na mga security personnel para bantayan. Ito yung talagang hahalo sila doon sa mga deboto para bantayan nila yung kung merong mga nagnanakaw, merong mga nanggugulo. Bawal din po kasi dito yung nagiinuman kasi yan yung nagsisimula ng gulo at sila rin yung naghahawi sa mga tinatawag na ambulant vendors. Merong mga, yung tulay rin sa MacArthur ay sarado na sa mga sasakyan. Ganon din po yung Quezon Bridge dito banda sa May Quiapo ay sarado na rin po sa mga sasakyan matapos pong sabihin ng DPWH na maaari pong maapektuhan ng structural integrity ng mga tulay na ito kung sakasakali nga po na dumagsa at sumobra sa dami o yung load ng mga tao roon. At kaugnay ng seguridad dito sa Plaza Miranda, dito sa buong Quiapo, makakasama natin ngayon sige sir, dito po. Si Superintendent Layog, si Superintendent Ricardo Layog po ang in charge sa buong Quiapo and specifically dito sa Plaza Miranda. Magandang umaga po, sir. Yes, good morning, Karen. Okay, kumusta naman po yung lagay dito? 25 to 35,000 na raw yung crowd estimate. Dito pa lang sa Quiapo yan, wala pa yung prosesyon dito. Tama, hindi lang siguro. Siguro ngayong oras na ito, nasa 50,000 na tayo dito sa Quiapo area, yung immediate vicinity ng Quiapo Church natin. Kung ikukumpara ninyo doon sa preparations last year at saka yung sitwasyon ngayong taon na prosesyon na ito, ano po ang pagkakaiba? Mas maayos po ba ngayon kumpara sa last year? Compared to last year, mas maayos ngayon. We had a series of conferences. Siguro umabot kami ng 12 conferences bago itong D-Day na ito. At nakasama natin yung iba't ibang agencies ng government. So na-maximize yung gamit ng bawat agencies ng government. Na-mention natin kanina na merong mga plainclothes policeman na nakahalo dun sa mga deboto. Bakit po natin ginawa ito, sir, ngayon? Hindi lang ngayon actually. Every activities, laging merong nakahalo tayo ng mga plainclothes policeman. Siyempre para magmatsyag kung ano yung kaganapan dun mismo sa loob ng prosesyon na humahalo ito sa ating mga deboto. Para kahit paano mapigilan na bago pa sumiklab ang gulo. Tama po yun. Lahat ng nakikita natin na maaaring pagsimula ng gulo, maiwasan na agad. Okay. Last year po, ang isa sa mga major na naging problema dito sa pagdiriwang ng pista ng Poong Nazareno ay yung mga cellphone jammers. Nawalan po ng cellphone signal ang karamihan ng mga tao at nahirapan po, syempre, sa linya ng komunikasyon, lalo na among authorities. May balita po ba kayo ngayon, sir, kung magkakaroon din pa ng ganitong insidente ngayon na talagang i-jam din yung mga cellphone signals? So far naman, smooth sailing tayo ngayon. Wala pa rin naman tayong na-experience na nagpuputol-putol yung mga linya ng cellphone o ng radios natin. At isa pa na nakikita natin,
kung kukumpara natin last year, yung location ng Nazareno mismo, lamang na tayo ng 1 oras ngayon sa mga ganapan na ito. So, kumpara natin last year, 1 oras na ang nailalamang natin sa prosesyon. Kaya ina-anticipate natin na mas maagang matatapos ngayon kumpara mo last year. And so far, wala pa rin mga untoward incidents na naitatala ang PNP? Wala naman. Wala naman. Alright. So, wala rin naman pong nasagam na banta ng terorismo or anything? Wala naman. Wala naman. Ako, sana nga po magtuloy-tuloy na ito nga tahimik at sagrado nating pagdiriwang sa pista ng Poong Nazareno. Opo. Kung meron po kayong mensahe or paalala po sa lahat ng mga deboto na pupunta dito, ano po ba yung mga bawal na dalhin? Ano po yung pakiusap ng PNP? Opo, yung patuloy po nating pinapaalala sa kanila, as much as possible, wag na po nating isama yung mga bata dahil karamihan po pagka nagkaroon na ng pagdagsa ng ating mga deboto, naiiwan po yung mga bata, naihiwalay sa kanilang mga magulang. Gayun din po kung merong karamdaman, wag nang makipagsiksikan, yung mga buntis. At isa po doon, yung mga nakainom, talaga pong bawal sila rito dahil... hindi po ito yung araw ng pag-inom. Opo, tama kahit po yun. pista, hindi po ngayon yung araw ng inuman. Tama po, yung gusto mag-inuman, doon na lang po sila sa loob ng bahay nila. At yun din pong mga nagpapaputok ng firecrackers, pinuhuli po natin yon dahil maaari po yung maging kadahilan ng pagka merong malaking crowd magkaroon ng stampede. So bawal po ang baril or any deadly weapons, bawal din po ang anumang klase Firecrackers ng po. paputok. Opo, tama. Maraming salamat Thank po, you po. Superintendent Ricardo Layo Thank you po. Jr. Thank you. ng Quiapo PNP.